Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is January is May 11, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Gloria di Saint BFRB Las Piñas, Gloria Diaz Talondos Las Piñas, at dadalhin po natin yan sa may Partas Bus Terminal Pasay, drop off sa may Aurora Boulevard po yan, Barangay 149 Pasay. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito naman po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Inaprubahan ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court ang pagbibitiw ni Lead Counsel Nicholas Kaufman at Associate Counsel Doc Jacobs mula sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa desisyon ng Chamber na inilabas noong Lunes o ngayong Lunes, pinagbigyan nito ang hiling ni Kaufman na magbitiw matapos ipaalam sa korte na nais na ni Duterte na palitan siya ng bagong abogado. Nakasaad rin sa desisyon na sumang-ayon na ang bagong counsel na agad namang tumayong counsel ni Duterte at dumalo sa susunod na status conference sa May 27. Nagpaalala rin kay Kaufman ang Chamber kaugnay ng kanyang mga obligasyon kahit pa hindi na siya ang counsel ni Duterte. Binanggit din ng Chamber na redacted o nananatiling confidential ang pangalan ng bagong abogado ni Duterte sa withdrawal request ni Kaufman. Pero kung hindi ito mapibigyang katwiran hanggang sa May 11, isa sa publiko ng registry ang hiling ni Kaufman, pati na ang pangalan ng bagong abogado ni Duterte. Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si Paraguayan President Santiago Peña bilang bahagi ng official visit ng Paraguayan leader sa Pilipinas. Napag-usapan ng dalawang leader na paigtingin pa ang bilateral at trade relations ng Pilipinas at Paraguay. Isa sa mga napagkasunduan ang pag-alis sa visa requirements para sa regular passport holders ng dalawang bansa sa pamagitan ng visa-free entry. May kaya ang mga Pilipino at Paraguayans na bumiyahe para sa turismo at kalakalan. Magtutulungan din ang Maynila at Asunsyon sa larangan ng diplomasya, kalakalan at enerhiya. Samantala, nais namang bumisita ni Pangulong Marcos sa Paraguay, isang bansa sa Central South America, para suklian ang pagbisita ni Peña sa bansa. Wala pang tiyak na petsa para rito. Since the Philippines and Paraguay established diplomatic relations 63 years ago, this is the first presidential visit ever made by either leader of our two countries. And since Paraguay has taken the first step, I think it is important that the Philippines soon return the favor. Mga kapamilya, makakausap natin ngayon live mula sa Senado ang bagong Senate President, Senator Alan Peter Cayetano. Mr. Senate President, magandang gabi po. Magandang gabi, Karen. Sobrang sa mga Good evening, Karen. Una, sir, congratulations to you. Pwede bang balikan natin, take us behind the scenes? Matagal na kasi ang ugong-ugong na mapapalitan ang liderato. Ano po ang naging mitya at napuukunin nyo ang bilang? Well, for me, it's a personal and it's a miracle. I mean, only to God's grace na nabuo kami. Of course, alam mo naman that there were some issues nung umupo si Senator Soto. Hindi naman lilipat ko yung ibang senator kung walang issue. But since that time, dumami ang political issues, dumami ang disagreement sa priorities, disagreement sa handling ng committees, disagreement sa direction dito. Matagal na kaming nagbubuo at actually hindi ako yung naging unang choice naming lahat. Pero ang daming mga nangyari behind the scenes, whether it was through the private sector, whether it was through some people in the executive, mga kaibigan namin sa house, mga pamilya.
So, but this morning, I got a call from Senator Bato that he can be present. So, yun, long and short po, yun ang nakabuo ng 13. I was still waiting for 14 or 15 kasi may mga nagsabi din na 13 is not Senator Bato. Yung nga, nag-unfold yung plot dito ngayon na Karen, na apparently, there was yung prevent Bato at all costs from attending the session. And yun ang super na nakakalungkot kasi dito mismo, so kanina habulan sa loob ng Senado, ngayon may bubugan naman. Yung isang NBI, sinasort naman ngayon yung isang sa official. So I am here to look at that. I'll use your program, manawagan sa lahat sa executive department. Cooler heads, mag-usap tayo, we're here to work together. Mr. Senate President, dalawang malaking issue. Unang-una, si Senator Bato de la Rosa. Pangalawa, ang impeachment na iaakyat sa Senado. Anong mga susunod na aksyon o hakbang ang gagawin po ng Senado ngayong bumoto ang mayorya para ilagay sa protective custody si Senator Bato de la Rosa? Anong itsura ng protective custody na ito? You use the right words na dalawang napaka-importanting issue. But actually, it's very simple. Sa impeachment, we will simply follow the Constitution and the law. When we get the articles of impeachment, we will give everyone a chance to look at the rules and then magpo-convene. So, very much in order. It's very different from the last impeachment that was held during the campaign period. Hindi ko na i-justify yun kasi sinabi na ng Supreme Court, tama yung mga pagkikas namin doon. Si Senator Bato, it's also very simple. Sabi ng ating konstitusyon, it has to be a Philippine judge issuing a warrant of arrest. So if they come here with a warrant of arrest from a Philippine judge, we will entertain that. We will allow Senator Bato to exhaust all legal remedies. And usually yung senador na mismo ang nag-volunteer or nag-surrender kapag na-exhaust na yung kanyang legal remedies. But you come to us an ICC warrant that we haven't seen with Senator Trillanes, which we do not know whether he's the sheriff of the ICC, whether he's with Interpol or anong role niya, and then ang gagawin ng NBI imbis na mag-coordinate, hahabulin yung isang senador para hindi mag-attend ng sesyon. Parang napakapangit. Karen, sila ang gumawa ng malaking issue to. Ang issue lang dito, maka-attend si Bato and due process. Yun lang. Ganun lang kasimple. Oo. So, posible kasi, di ba, na pumunta ang kampo ni Bato sa Korte Suprema to get a PRO. Pero posible ba, ang tanong ko, Mr. Senate President, boboto pa kayo kung pwede niyong kilalanin o hindi kilalanin itong alleged ICC warrant na ito? Bumoto na kami, Karen. We already have Senate Resolution 44 na nakalagay doon na dapat tumaan sa korte natin, and we reaffirmed that a while ago. So hindi to bago sa Senado. In fact, dapat mabahala tayo kasi sa ruling ng ICC. Sa rules kasi ng ICC, after 1 year na pag-alis mo, hindi ka na pwede mang-imbestiga. Pero sa kaso ni President Duterte, pwede daw. So that means any member of the Communist Party, pag sinabi natin crimes against humanity, any member of the military in any conflict, including Marawi and the other skirmishes, any cabinet member now can be issued a warrant of arrest at bigla na lang pikapin ng ICC. Kaya mas naging urgent ngayon na meron court action dito, whether it's the lower court or whether rules from the Supreme Court in how a foreign warrant of arrest will be executed. By the way, Karen, when you look at Canada, you look at ang US kasi hindi pumirma sa ICC, but you look at Korea, you look at Canada, all the other countries, you can go to their court and you're surrendered to their local court before you're surrendered to The Hague. So why should we be any different? Nasa loob pa rin po ba, sir, na ang NBI? Nasa Senado pa rin po ba at bukas pa rin po ba ang Senado nakausapin ang NBI? About 20 minutes ago, before my interview sa mga kapatid natin sa video dito, I gave instructions sa bagong usaan na i-lower na yung temperature, imbitahin mo na yung director ng NBI kung gusto makipag-usap sa akin, sasamahan ako ng dalawang senador, palabasin yung dapat palabasin, pero hulihin, i-detain yung mga nanghabol kay Senator Bato. Unfortunately, just as I was walking here, yun nga, meron daw
altercation at may nasaktan na pagkausap, bibisitahin ko nga ngayon sa clinic. Hanggang kailan po, sir, ang lockdown po diyan? Any minute we should lift it. We want it to be normal here. But we're asking the NBI to be circumspect, to be prudent. Di man bakit nyo kailangan ng maraming agents sa labas na may mahabang barel? Senator Bato came here mag-isa. Ni wala siya ni isang staff, ni walang driver. So what's the issue? No one has ever been arrested. No senator has ever been arrested in the Senate in that manner or in any other matter. Usually we surrender them on their volition. So why can't we follow the president? What's so important about Senator Bato? Ang tanong po ng ilan, no, mas magiging matimbang po ba para sa inyo ang rule of law kesa sa rules ng Senado? Pick up po, sir. Kay Senator Bato. Pwede to? We're lawmakers there. We cannot be lawbreakers. So the rules of the Senate has to align with the Constitution and the rule of law. We cannot violate the law. And so far it's aligned. Ang hindi ma-align dito yung NBI at si Senator Trillanes. The international law. Patrol Robert Mano. Robert. Alas 7:30 rin gabi na magkaroon ng tensyon dito sa Senate grounds at maging sa lobby matapos pagpang-abot ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation at ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA ng Senado. Sinusubukan kasi ng mga tauhan ng NBI na lumabas dito sa main lobby ng Senado kung saan hinarang sila ng isa sa mga tauhan ng OSAA dahil kailangan po ma-identify yung pangalan ng mga NBI officers na humabol at humarang kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero hindi sila nagpapigil kaya nagkaroon ng tensyon at nagkaroon ng tulakan. Kaya hanggang sa makalabas yung mga tauhan ng NBI, binitbit yung isa sa mga tauhan ng OSAA na humarang, pinin down at itinakay doon sa kanilang pick-up. Pero dahil itinakay sa pick-up, humabol yung ilang mga miyembro pa ng OSAA para kunin yung kanilang mga kasamahan at dito na nagpang-abot kung saan nagkaroon ng mainit na palitan ng salita sa pagitan ng dalawang grupo at itinakay pa rin itinakay yung isang tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Pero iginiit nitong isang tauhan na ito na Senate Sergeant at Arms sa kanyang pagkakapwesto doon sa upuan at nagkunwaring hihimatayin kaya nakababa ng sasakyan at kumaripas ng takbo pabalik sa labi kung saan naman doon na siya napulungan ng kanyang mga kasamahan. Pagdating dito sa labi ay halos mahimatay itong tauhan ng Senate Sergeant at Arms. Mayroon siyang bukol tamang sa kanyang ulo at yun ang naingat at tumigiyak sa kung saan sinasabi niya ng ginagawa lamang niya yung kanyang trabaho. Agad naman siyang pinutahan ng mga tauhan na Senate Candidate Bill kung saan iniakyat dito sa second floor ng Senado para mabigyan ng paunang lunas. Yung grupo ng mga tauhan ng NBI na nakalabas ay hindi na bumalik dito sa Senado at dalay kanilang sakya na bumalik na sa ngayon. Ang tinutukoy pa rin at hinahanap pa rin yung mga tauhan ng NBI na yan na nandito sa Senate premises dahil nga ipinagutos na sila ay makontempt at arestuhin ng Senate Sergeant at Arms. Yan ang latest mula dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMF. Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Manatili pa rin nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareja. Bastang may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa 630. Ang oras sa buong Pilipinas, 7 minuto bago mag alas 8 ng gabi. Naglilingkod sa Pilipino saan naman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. TV Patrol sa DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa iyo. Ako to, si Chang Ami. Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwela. Aresto kay Senador Bato de la Rosa at nakatutok on live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, kanina nga ay
nagkaroon muli no, ng tensyon dito sa harapan ng Senado. Ito po yung sa labas mismo ng lobby ng Senado. At ito po nga po ay sa pagitan ng personnel ng Office of the Sergeant at Arms na nangangatiwa po dito sa kasiguridad ng Senado at maging sa personnel naman po ng NBI na nakita po natin na may pagkikirian at may nakita tayo na merong isinakay doon sa sasakyan ng NBI, pero hindi po malinaw kung yung pong mga isinakay doon ay yung pong personnel ng NBI na contempt po dito sa Senado. Pero ang narinig ko lang ay sinasabi po nung isang NBI personnel doon sa OSAA, siya po yung nangangatuwiran na may mga pinapalabas naman na daw at sila rin ay lalabas na. At ang hindi po klaro sa ngayon kung sila ay talagang nakalabas po ng gate dahil nabalitaan natin mula sa OSAA na isinara rin po yung gate matapos yung insidente na yan. Pagkatapos naman po ay merong personnel naman po ng OSAA na dumating, pumasok siya sa lobby at siya po ay medyo may bagyang sugat sa kanyang noo at siya po ay parang malapit nang mawalan ng malay, hindi makahinga at sinasabi niya na ginagawa ko lamang naman ang aking trabaho at base po sa initial na information ay di umano siya po raw ay tinangkang bitbitin umano ng NBI at isakay sa kanilang sasakyan. Pero yan po ay wala pa tayong nakukuhang panig naman ng NBI tungkol dyan. Ang personnel po ng OSAA na yan ay dinala naman po sa clinic para malupatan po ng paunang lunas. Kaugnay naman po kay dating Senador Antonio Trillanes, ayon po sa kanyang staff ay nakalabas na po ng Senado itong si Trillanes. Ang latest ngayon dito, Mel, ay nag-adjourn na ang Senado at ayon na rin doon sa paliwanag sa atin ni Senate President Cayetano ay magkakaroon pa ng mga pag-uusap kaugnay nga po dito sa sinasabing pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Yan muna po pinakauling ulat mula dito sa Senado, Mel. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Tapos na ang countdown dahil ilang saglit na lang ay mapapanood na ang The Master Cutter sa GMA Prime. Pinagbibidahan niyo ni Dingdong Dantes sa very proud sa unang milestone ng serye. Makichika tayo live kay Aubrey Caramdon. Aubrey! Iyan, nandito tayo ngayon sa taping location ng The Master Cutter. At dito yan sa Pampanga. Ang cast nakausap natin kanina na excited na sa pagsisimula ng serye ngayong gabi sa GMA Prime. Matinding aksyon agad ang mapapanood sa pagsisimula ng pinakabagong GMA Prime. Lumaki ang agwat, lalo na nung kasagsagan ng gera sa pagitan ng Amerika at Iran sa mga nakalipas na buwan. Dito halimbawa sa mga gas stations sa Fairview area, ang diesel na naglalaro sa 79 hanggang 88 pesos ngayon, magiging mahigit 69 pesos hanggang 77 pesos na lang kung ipatutupad ng buo ang mahigit 9 pesos na rollback. Hindi pa kasali ang bawas na 10 pesos sa ilang gas station na kasali sa government subsidy sa diesel. Ang regular na gasolina naman na nasa 73 hanggang 85 pesos, magiging 74 hanggang 86 pesos na bukas kung buo rin ang ipatutupad na dagdag presyo. Marami kasi mga motorista ang nagre-reklamong hindi buo ang price adjustment sa ilang gasolinahan. Yung iba, nagtataas presyo na bago pa ang anunsyo ng rollback. Hininga ng pahayag pero wala pang tugon ang Department of Energy. Samantala, kinumpirma ng Energy Regulatory Commission na pataas nga ang overall na singil ng Meralco sa paparating na May billing. Maantala uno ng kaunti ang paglabas ng bill dahil may inaayos pa tungkol sa issue ng line rental na kasali sa gastos na ipinapasa sa generation charge. Ni ERC Chairman Nino Juan, kahit sinuspindi na ang charge para sa Green Energy Auction Allowance o GEAOL, nakatumpas ng halos 4 centavos kada kilowatt hour at pinaiksi na ang refund period, nakatumpas naman ng bawas na 20 centavos kada kilowatt hour. Hindi pa rin ito kayang takpan ang dagdag singil ng generation charge o yung halaga ng kuryente galing sa mga planta at electricity spot market.
account. JAO lang din ang sinuspindi ng ERC. Ibig sabihin, sa kabila ng pag-viral ng mga reklamo laban sa mga other charges sa Meralco bill, hindi pa rin ito matatanggal sa mga paparating na bayarin. Hindi natin matanggal kasi meron talagang pinaglalaanan itong mga other charges na ito na dapat ay babayaran o sasagutin. Sa bill, halimbawa ng Meralco, pinakamalaki ang generation charge na sinusundan ng distribution charge na napupunta naman sa Meralco. Ang ikatlong pinakamalaking bayarin ay buwis, gaya ng 12% value-added tax, real property tax, at local franchise tax na ipinapasa rin lahat sa mga consumer. Produktibong pagbabalik ng hari ng prime time na si Coco Mark. Cutter himself, Mr. Ding Dong Dantes Dong. May delivery, may vitamins. Pilot episode, Sean at Kilig ang V-Live couple, at sa Micro Papaya. May papaya, J. Felipe. Pumiling na ang kamera para sa pagbabalik ni Coco Martin sa prime time. Siya si Gabo at makakasama niya si Julia Montes bilang si Sam. Naimbitahan ang news team sa unang araw ng kanilang taping sa Tondo, Manila. Magandang mood ng dalawa at matindi ang kanilang paghahanda. Natapos sa kanya si News eh. Kasi pero mo siya nakakaisip ng lahat ng mga gano'n. Kasi nakakasama ko naman siya lagi. Pero pag tinitingnan ko siya sa trabaho, nakaka-amaze. Ngayon nararamdaman ko yung pasuportahan. Kasi kami ni Jules, every time na may project kami or either business yan o kung kahit ano ba, basta magkasama kami talagang nararamdaman namin yung support na sa isa't isa. Sa eksenang aming naabutan, to the rescue, ang karakter ni Julia sa gulo sa isang bus. Pulis ang kanyang papel at napagkamalan niyang pasimuno ng gulo, si Gabo. First taping day pa lang ito. Ang ikinakasa ng buong produksyon para sa mga manonood. Medyo matagal-tagal na rin after the show lamang. Walang hanggan, show lamang, may kapasyon na pressure. Tapos, probinsyano pero may excited, yung nervyos. And alam namin yung nervyos na yun ay para pagandahin natin yung show na may bigay natin sa lahat ng ating mga kapamilya, sa ating mga tahanan, gabi-gabi. Siyempre, kilala naman natin si Coco na tuwing gumagawa ng teleserye. Reflection ng mga Pilipino eh. Kaya nga mahal na mahal ng Pilipino yung teleserye ni Coco. Kaya sobrang excited at sobrang happy ko na magkasama sa si Gabo. Malapit nang mapanood ang Sigabo at ang pagbabalik ni Coco at Julia sa Prime Time Pida. FJ Felipe, ABS-CBN News. Lunes pa lang yan, ha? Oo, grabe yung nangyari ngayong araw. Hindi, totoo naman. Ang dami nangyari. Kaya lunes pa lang po. May 4 na araw pa. Ito ang literal na nanay ng Monday. Panahonan mo, ha? Okay, alright. Andiyan ang mga balitang pinantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com na pakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istreta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Paano kayo? At sama-sama rin po tayong gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi! Bayan. Sa nakalipas na 40 taon, noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP at kapisan ng mga broadcaster ng Republic of the Philippines. Oras po natin. 8:04. That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream
Senators. Magandang gabi po, kapamilya. 8:04 na po ng gabi. Ako po si Liza Aquino. Nandito po tayo ngayon sa continuation ng ating pong special coverage. Dito nga po sa mga nagaganap ngayon sa lower at both houses po ng ating Pilipinas. Pero syempre, hindi po ako nag-iisa ngayong gabi. Kasama po natin ngayon si... Ako naman po, Jeff Caparas, ang kasama po ni Binibini Liza Aquino. Ako, ito po. Hanggang alas 10 tayo, partner. Marami tayong mga pag-uusapan at iimayin. Kaya tutukan niyo po kami, samahan niyo po kami hanggang mamayang alas 10 nga po. Pero sa ngayon, isa-isayin po muna natin ang ilan sa mga naglalakihang balitang nangyari. Matapos ang 6 na buwan, muling lumutang sa Senado si Senator Ronald De La Rosa. Galit na nagpakita ang Senator na aniyay hinarang ng ilang tauhan ng NBI sa parking lot para hindi umano makapasok sa Senado kanina. Makikita sa kuha ng CCTV na tumatakbo si De La Rosa at nadapa pa habang paakyat ng hagdan habang nakikipaghabulan umano sa mga tauhan ng NBI. Nang matanong naman kung saan na malagi ng ilang buwan, sinabi ni De La Rosa na kasama niya ang nature. Ano nangyari ito klaseng gobyerno? Kung nga ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusunod no. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita mo dito. Pero sige ko doon. Kasugat ako. Sige, wala sa respeto. Sa institusyon ni sila, no? Bakit gano'n ang NBI? Ayaw ba sila ng sa Republic? Kung hindi ko mapasok, hinahanap niyo ako. Di ba? Dahil mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Inilagay na po sa protective custody ng Senado si De La Rosa matapos aprobahan ang motion ni Senador Rodante Marcoleta. Ipinasight in contempt din ang mga tauhan ng NBI na humarang at humabol umano kay De La Rosa. May arrest warrant na po ang International Criminal Court laban kay Senator Ronald De La Rosa. Iyan ay ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Sa ambush interview, kinumpirma ni Trillanes na may hawak siyang arrest warrant para kay De La Rosa at siya'y nasa Senado para samahan ng NBI matapos umanong hamunin siya ni De La Rosa na samahan ang mga otoridad sa pag-aresto sa kanya. Seal din aniya ang warrant pero ngayong araw ay ipinadala na aniya ng ICC sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC dahil ngayon lang lumutang si De La Rosa. Nanindigan din si Trillanes na pwedeng arestuin si De La Rosa kahit nakaseson ang Senado. Nung ako, inisyuhan ako ng warrant, binasahan ako ng Miranda rights doon sa lounge. Alam niya yan, publicly reported yan. Pag kami valid na warrant, diba ngayon, meron tayong batas. Ang Public Act 1951, sinasabi doon na kapag merong akusado na iniimbisigan ng International Tribunal, ay yun ay isosurrender ng Philippine authority. So, ito yun. Ngayon, nananawagan tayo kay Senate President Alan Cayetano, gawin yung tama. Huwag siya magkanal ng fugitive. Sakaling maaresto si De La Rosa, hindi pa alam ni Trillanes kung dadalhin na rin siya agad sa ICC sa The Hague, the Netherlands. Gaya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala nakapasok na sa loob ng Senado si NBI Director Attorney Melvin Matibag at ilang matataas sa opisyal ng kawanihan matapos harangin kaninang hapon. Nananatiling naka-lockdown ng buong Senado kung saan ipinagbabawal ang pagpasok at paglabas ng sinuman kabilang ang mga media. Kaninang umaga, naglabas na rin ng sabina ang PNP-CIDG laban kay De La Rosa sa sinasabing extrajudicial killing sa Davao. Hindi naman sinagot ng senador kung ano ang kanyang gagawin hinggil sa sabina na yan ng CIDG. Samantala, pinatalsik si Senator Vicente Soto III bilang Senate President. Sa botong 13 at 10 at 1, idineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. At namang ininominate ni Senator Amy Marcos si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Muli ring
nominate ni Senator Panfilo Lacson si Senator Soto bilang Senate President sa botang 39 at 2 abstention. Inihalal si Cayetano bilang bagong leader ng Senado. Sa talumpati, nagpasalamat si Cayetano sa mga kapwa senador na bumoto sa kanya at nangakong gagawin ang trabaho bilang leader ng Senado. Our job together, my job, is to serve you, dear senators, to serve this nation, to serve God above all, and to do what is right. Inihalal naman si Senator Loren Legarda bilang bagong Senate President pro tempore, kapalit ni Senator Panfilo Lacson. Sa panayam naman sa media, naniniwala si Soto na konektado pagpapatalsik sa kanya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, pero agad pinawi ni Cayetano ang mga pangamba sa impeachment. Sa ibang balita, pamilya sa ikalawang pagkakataon, in-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. 257 kongresista ang bumoto pabor sa reklamo laban sa Vice Presidente, habang 25 ang tumutol at 9 ang nag-abstain. Sa ilalim ng saligang batas at House Rules, maaaring idiretso sa Senado ang reklamo kapag nakakuha ng mahigit 100 kongresistang pabor sa impeachment. 4 ang articles of impeachment na nakasaad sa reklamo, kabilang ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, umano'y hindi maipaliwanag na yaman, umano'y panunuhol sa ilang opisyal ng DepEd, at umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Hindi pa naman pinangalanan ang mga magsisilbing prosecutor sa impeachment trial. Dami namang umano'y noon. But anyway, yan po ang ilan sa mga mainit po nating balita ngayon. Alright, alam naman po ninyo ngayon, marami rin po iba pang nangyayari. Bukod pa nga dito ay, bukod sa change in leadership sa Senado, ay meron ding change ngayon sa legal counsel na mag-handle ng kaso ni former President Rodrigo Duterte. At hinggil nga dyan, partner, ay nandito na po sa linya ng telepono isa sa ating radyo patrol para magbigay ng balita kung saan ang International Criminal Court ay pinayagan na magpalit ng abogado ang dati po nating Pangulong. Detalye, hatid ni Radyo Patrol, John Garner. John! Liza, just pinagbigyan na nga ng International Criminal Court ng Trial Chamber 3 ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magpalit ng abogado. Sa dokumentong inilathala ng ICC Trial Chamber 3, inaprubahan ito ang hiling ng kampo ni Duterte na palitan si Attorney Nicholas Kaufman bilang lead defense counsel ito sa kaso niyang crimes against humanity kaugnay ng kanyang magdukong war on drugs. Nananatiling redacted o pinapangalanan ng pagpapalita o ang papalit si Kaufman, pero ayon sa dokumento, nakausap na umano niya ang papalit sa kanya at nagpahayag ng kahandaan na hawakan ang kaso ng dating Pangulo. Nagpaalala naman ng Trial Chamber 3 kay Kaufman na nananatiling ng may confidential obligation alinsunod sa Code of Professional Conduct for Counsel. Mayo ang auto na mag-withdraw si Kaufman bilang counsel ng dating Pangulo alinsunod umano sa kagustuhan ng gustong anak ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Tito Duterte at ganito na si Hanlin Abantenya. Mayo ang kenda naman ng new si Dom Jacob Dom Jacob bilang associate counsel ni Duterte. At yan pa itang konfirmado. Siguradong ito ang Radyo Patrol of Garner. Maraming salamat, John Garner! Samantala, partner, makakasama na natin ngayon si Representative Jose Manuel Shell Jokjo, ang nangakbayan party list at House Assistant Minority Leader, member ng House Committee on Justice, kaugnay nga partner nitong impeachment o pagkaka-impeach kay Vice President Sara Duterte dyan sa Kamara. Alright, po ito po, magandang gabi po, Representative. Good evening, Jeff. Good evening, Liza, at lahat ng nanonood at nakikinig. Alright, Representative, una po muna, kamusta po ang mood ngayon dyan sa House of Representatives pagkatapos pong lumusot na naman itong, for the second time around, itong inyo pong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Ay mataas dahil nalampasan pa natin yung numero ng nakaraang impeachment. Umabot po sa 265 na members ng House ang pumabor sa pag-impeach kay Vice President Sara
Duterte. Actually, yun nga po sana ang una kong question din sa'yo kanina. Kasi yung first impeachment complaint, ang votes po na nakuha natin is 215. That was 2025 February. At ngayon po, like you said, nadagdagan po ito, no? 255 po ang bumoto na may probable cause. Ito pong mga naihain ng House Committee on Justice na articles of impeachment ni mga nilabag ni Vice President. Ano pong ibig sabihin nito, Representative? Ibig sabihin po ba nito mas mabigat na ang mga yung antas ng ebidensyang hawak po ng House Committee on Justice kaya mas marami ang napa-oo dito po sa botohan sa plenaryo kanina? Sa tingin ko nga ganun kasi nahimay ng Committee on Justice mismo kung ano yung naging basehan ng mga allegation ng complaint. Nakita natin na mismo yung ebidensya mula pa sa confidential funds hanggang doon sa mga threats at umabot na doon sa tinatawag kong smoking gun, yung lumabas sa reports ng Anti-Money Laundering Council at sa mga salihan ni VP Sara. So ano po sa tingin nyo, Kong, ang nangyari o change of heart nga, partner, di ba, doon sa 40? Kasi plus 40 ngayon eh. Di ba, kumpara sa sinasabi mo ng February, 250 ngayon, 255, Congressman? I think nakita nila na pag kausapin ng probable cause ay wala na talagang issue yan. At kung titingnan din natin yung kinakailangan para maituloy ang kaso at magkaroon ng paglilitis sa Senado, sa tingin ko, more than enough na rin yung nakita natin at marami pang iba ang maaaring lumabas sa Senate trial. Representative, since you mentioned the Senate, ano po ang reaksyon nyo doon sa change ng Senate presidency? Well, para sa akin, hindi kahit nagpalit ng liderato ang Senado, klaro pa rin ang utos ng konstitusyon natin na pag pinadala ng House ang articles of impeachment sa Senado, kailangan number 1, mag-convene agad sila bilang impeachment court. At pangalawa ay agad-agad na ilitis na ang kaso. Ibig sabihin mag-conduct ng trial. Pag sinabi kasi natin trial, ang ibig sabihin nun ay magharapan na ng ebidensya. Iupo na yung mga testigo, yung mga dokumento para makita mismo ng mga senator judge kung may sapat ba na dahilan para parusahan ang respondent dito si Vice President Sara Duterte. Speaking of trial, Representative, so ano pong next na mangyayari niya kasi lumusot na po ito sa plenaryo, no? So meron po ba kayong timeline as to when po kayo magkakaroon ng selection sa prosecution po natin na haharap po sakali po mag-convene na ng itong Senado natin dito po sa impeachment trial? Wala pa naman, pero kung titingnan natin yung nangyari ng nakaraang taon, after nagkaroon ng botohan, I think the same day or the day after, ay na-take up din yun sa plenaryo. At doon nagkaroon ng desisyon kung sino yung mga magiging public prosecutors. Is it safe to say that before the weekends or meron na po May tayo shortlist na ba? May shortlist na ba kayo? Sir? Well, that question is better addressed to the House leadership. Alam niyo naman, member ako ng Minoria. But I would say, based on the precedent, ay mangyayari na dapat agad yun. Okay po. Pero kahit ibulong mo lang sa amin ngayon, Representative, may mga pangalan na ba dyan? Parang dalawa lang naman, First ibubulong name, mo lang. first and Baka may meron na letrang ano ba yan? pusuan dyan, Representative. Sa tingin ko, ito ay personal na opinion ko, dapat mangyari na yan sa mga darating na araw. It should happen very soon. We would like to get your reaction din po, Representative Jokno, doon sa sinabi ho ni Senator Soto na konektado nga po yung pagpapatalsik sa kanya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero you were saying kanina, kahit pa ho nagpalit ng Senate President ng leadership, dapat ho gampanan kaagad nila yung kanilang mandato. Well, hindi ko alam kung ano yung intramurals dyan sa Senado, kung ano ba yung naging motibo ng mga iba't ibang mga members ng Senate kung bakit nagkaroon ng change of leadership. Basta sa aking pananaw, pagdating sa kung ano yung dapat gagawin ng Senado, sino man ang leadership niyan at dapat sundin nila yung konstitusyon. Any expectations po, Representative? Well, as far as the House is concerned, ready po ang House to proceed with this case. Diba, ang
mandato ng House ay ihain ang impeachment proceedings. Ngayon na natapos na itong araw na ito at itasubmit na yung articles of impeachment, yun ang nandun na yun. Nagawa na namin yung mandato namin. Next is to prosecute the case. And I believe the House is ready to do that as well. Representative, alam niyo naman po no, last year ay hindi po natuloy ito pong impeachment trial kay Vice President because of a certain decision that was made by the Supreme Court. Ngayon po, for the second time around, do you feel ngayon, sir, na mas intact at mas solid na ngayon ang inyong pong mga hawak to the point na hindi na po siya po pwede pang maharang ng Korte Suprema under any technicalities just like what happened last year? Well, unang-una, pagdating sa proseso, nakita naman natin lahat na talagang maingat si Chair Luis Toro sa Committee on Justice na walang ilalabag na karapatan ni VP Sara, susundin lang yung process, palaging hinahanap si VP Sara, binibigyan natin ng pagkakataon na makilahok dun sa nangyayari, magpresenta ng ebidensya at kanyang panig. So, sa tingin ko, wala naman nangyaring masasabi natin na anything that should require the Supreme Court to interfere. Now, of course, iba yung pananaw ng may iilan ng mga members ng House. Sorry ma'am, natawa lang ako. Nangyari na rin kasi sa akin yan. Tingnan niyo yung babae po. Parang may sinasabi. Nahirapan siya umupo sa jeep. May mga Nangyari na kasi yan sa akin dati din nung nag-jeep pa ako. nandiyan naman, klaro naman yung Yung sinasabi ng driver, maluwag pa. pinapad namin. Oo. Ganyan ang nangyari sa akin dati. Kaya tawa ako nakita ako. Ito po sa, balikan lang po natin ito pong Natatawa din ako sa sarili ko dati naman. 257. Natatawa akong nahiya kung parang gusto kong magalit. Naiwan. Kapag po ganyan, tapos may mga enough evidence, pieces of evidence po kayo, tapos po di ba mag-convene ang Sabi pa Senate. naman eh, Pag maluwag umupo pa. po kayo ng makatagal pa, Pagpasok ko eh, wala nang upuan. Ganun lang pwesto ko eh. Include that sa articles of impeachment, mga pieces of evidence para sa defense ng prosecution kapag po umusad na, gumulong ng trial o hindi na pwede. Ganito, ilagay natin sa tamang konteksto yan. Yung articles of impeachment, parang demanda yan sa court yung complaint o yung sa criminal case, yung information. Ang nilalaman namin nun ay tinatawag namin sa mga lawyer, ultimate facts. Ibig sabihin yun yung mga elemento ng opensa na kailangan talagang nakalagay doon. So for example, graft and corruption or unexplained wealth or betrayal of public trust. Pagdating sa ebidensya, hindi naman nakatali ang prosecutors doon sa mismo lang yung nakasaad sa articles. Sergeant at Arms, gano'n. Ngayon, Senator Bato, ang pagkakaalam namin nasa Senator's Lounge. Kasi pag lumabas na sa Senator's Lounge, nakaabang ang mga tauhan ng NBI. Oo. Yung Senator's Lounge na yun ay nasa likuran itong session hall at merong sariling pintuan, merong sariling palikuran doon. Kapag lumabas na doon, nandun yung fire exit, doon sila nagpanakbuhan kanina, doon sa may fire exit. Yung pag dumaan doon, galing dito sa second floor na kung saan naroon yung session hall, yun yung pababa sa basement parking. At sa basement parking, nandun yung opisina ng Sergeant at Arms. Kaya nagalit si Senator Bato kanina, ba't daw hinayaan? Wala din mga taga-NBI dito sa hallway. Ngayon, aluhan ko ngayon. Wala dito sa hallway ngayon, walang bantay ngayon. So, yung kasi meron ng pag-uusap ngayon nandito si Atty. Matibag. So, maaaring kailangan kasi i-defend yung attention dahil nagkasakitan na kanina. Yun nga ano ba tiniba? Kaya hindi ko alam kung tamang term ito, no? Attack mode ba ang dating ng NBA? Kasi ang paanan kanina ni Senate President Alan Peter Cayetano, ang gusto niya, ibaba na yung temperatura eh. Kasi masyado mapainit eh. Masyado bang agresibo yung dating? Actually, wala namang tipong nagpupumilit na. Oo. Wala namang nagpumilit na kunin si Senator Bato except yung abulan. Yung nakita sa CCTV na nagpanakbuhan sila at merong mga tauhan ng usahan na humarang doon sa pinto para hindi mapasok ng NBI na nagtangka pang buksan yung pintuan. Pagkatapos nun, kalmado naman yung sitwasyon, parang pagkaramdaman lang, hintayan lang, nakatayo lang yung mga taga-NBI, may friendly banters pa nga yung mga taga-NBI at saka mga
Senate security personnel. Walang galawan, na-stress nila. Kaya lang nga, ang sinabi din ni Senate President Alan, na kailangan ibaba yung temperatura dahil merong report sa kanya na nasa labas sa Senate gate ang mga tauhan ng PNP at NBI na meron ng mga long firearm. Oo nga eh. Oo, nakita ko kasi nga may mga video nga gano'n din sa labas. Di ba nga haba eh. Matataas yung kalibre natin. Oo, naka-ready sila. Ay pagkaganyan kasi, ang stance din ng mga security personnel ng Senado, simple lang sila, pero may mga Of course, meron din yan. baril din sila dito dahil ang binabantayan nila, Senado bilang institusyon at 24 na senador. So kailangan nilang i-secure. So ganun yung sistema. So sa mga sandaling ito ay nandun pa rin sa opisina ni Senate President Cayetano si Attorney Melvin Matibag. Kanina, ito lang ang isa sa mga pangyayari dito, bukod dun sa biglang pagsulpot ni Senator Pato na nanggigigil sa galit. Nanggigigil siya sa galit at sinisigaw siya dahil pinigilan sa hinabol sa ng mga tauhan ng NBI. Ang isa pa ay yung pagpapalit ng liderado ng Senado. So, sabi ni Senator Alan Cayetano, tinangkap pigilan si Bato, Senator De La Rosa, para daw hindi makaboto sa Senate presidency. Isa yun sa isang katwiran, pero yung isa pwede din sabihin na nagkanlong siya dito, gusto pumunta siya dito para magkanlong dahil nga meron ng warrant of arrest ng ICC. Oo. Doon sa panig naman ni dating Senador Trillanes, nakonfirma ba na siya nagsama dyan sa tropa ng NBI dyan sa Senado? Hindi. Siya ay sabi niya kanina, sumama siya sa tropa ng NBI kasi wala naman siya sa poder para mag-serve ng warrant of arrest. So, sumama siya sa pagsisilbi bilang tugon, sabi niya dun sa hamon ni De La Rosa several years ago na make my day, go ahead, Mr. Trillanes. Sumama kapag inaresto ako. So, kaya sa pumunta dito. Pero sa mga sandaling, nakakasakit na talaga. Oo. Ang nagpakita sa akin, ng kopya ng warrant of arrest ng ICC na sabi niya, November 2025 pa yung petsa na na-issue at inalabas ng kanina nung biglang lumutang si Senator De La Rosa. So, apparently, totoo yung sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong November na meron ng warrant of arrest na eventually dilinay, di ba? Sabi, wala pang warrant of arrest. Apparently, November nga yung warrant of arrest laban kay De La Rosa. Si Senator Trillanes, wala na siya ngayon dito. Dakong alas 7 siya umalis dito sa Senate. Ang katwiran niya kasi, nagpasya na kasi yung Senado na isailalim si De La Rosa sa protective custody nito. Yung kasi yung decision kanina, motion ni Senator motion sa floor ni Senator Linggoy Estrada o Senator Marcoleta para isailalim sa protective custody ng Senado, and then nagkaroon pa yan ng additional motion from Marcoleta eventually na ilagay si Senator De La Rosa sa lugar where nobody can touch him. At doon na yung kanyang suggestion na payagan siya na makapag-Zoom o makapag-teleconference para hindi sabihin kahit nasaan siya kung nagtatago, tawag dito, pwede siya makaganap ng kanyang trabaho. And then, nagpalit na rin ng Sergeant at Arms. Ang Sergeant at Arms na reference ng Senate President, elect na mga senador, pero kanina dinesignate si dating Police General Mawa Plaska bilang OIC ng OIC Sergeant at Arms. Hindi kasi siya ma-elect pa kasi Sergeant at Arms pa siya ng Commission on Appointment, so hindi po pwedeng dalawa sa OIC muna. Pero Secretary hindi pa pinapalitan yung nakausap natin kanina na parang parito din dahil sa coordination para masigurado na maayos yung situation dito sa Senado. Alright, sige, Ate Shelby, minum ka muna ng tubig. Maraming salamat, Ate Shelby, mag-ingat lagi. Salamat. Ayan, maraming salamat. Mag-ingat ko lamang sa bigla yung nasaktan na katawan ng Sergeant at Arms, ang sabi kanina ay dadalhin sa ospital. Dadalhin daw sa ospital para mas magamot na kasi nangihina kanina, butok yung loob. May dugo siya sa loob kanina at nangihina siya. Ayan, tayo magbabalik para sa karagdagan pang detalye ng sitwasyon. Ipaliwanag pa rin natin yung sitwasyon dito sa Senado. Ako si Nins para Belenod Jerry, Super Radio, DZWD, Balitang Totoo. Riding in tandem sa balita. Prinsipo, tandem ha? Naging ma-aksyon ang sitwasyon dyan sa Senado, tandem. At ang binabanggit mananatili sa loob ng kustodiya ng compound ng Senado yung mga tropa ng NBI, no? Samantala, tandem,
naman, ang Senado ko tamang venue raw para ipaliwanag ni Vice President Sara Duterte ang mga aligasyon laban sa kanyang Basta AM, TCMM. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Sunod sa OT. Kapit lang. Kaya ko pa. Tuloy-tuloy na biyahe. Laban na. Kaya ko pa. Patong-patong na project. Sige lang. Kaya ko pa. Ang Ionic na to, nasa loob mo. Pasiglabi, Cobra Energy Drink. May plus, vitamins, taurine, ginseng at inositol. Kakayanin ang pagsubok sa sigulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang Ionic na to, nasa loob mo. Pasiglabi, Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. What if your phone could be your front row seat? Playtime Entertainment launches PT Idol, Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here. where talent takes the spotlight. Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness. CMM, numero 1 sa aksyon. Piolo Pascual po. Sa ubo at higa, may Flemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Flemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Flemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Flemex. Pwede po ba? Pwede na po. Ingat po. Ingat po. Ang Flemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Don't Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment. Here, guys. And feel the vibe. All while staying protected. Armor for adventure with pinagmulan ng lahat ng Biblia, mga kapatid. Ayan, so na-interrupt na natin sila. Maraming salamat po. God bless. Paano po? Lahat ng